Last week, sinimulan po natin ang ating pag-aaral, bagong seryo or series sa mga tinatawag na commonly tolerated sin. Kapag sinasabi po nating commonly tolerated sin, ito po yung mga kasalanan na hindi natin tinotolerate in a sense na pinapahintulutan. But minsan, ito yung mga kasalanang nababaliwala natin or hindi natin masyado pong nadidil. Kasi nga, maari nakikita natin siya as insignificant or ibig sabihin parang maliit na bagay lamang. No? Pero sa ating pagsisimula ng ganitong series, atin pong nakita na hindi po isang bagay na maliit ang kasalanan. Unang-una dahil ito ay sumasalungat sa banal na katangian ng ating Panginoon. But nakita din natin na yung dati nating iniisip na mga maliliit na kasalanan ay meron palang malalim at mabigat na um, kahulugan na siyang nagpapakita na ito pala ay isa ding, kumbaga, nakakatakot na mangyari. So kung matatandaan niyo po, last Sunday, sinimulan natin yung pagtingin sa kasalanan ng hindi pagiging mapagpasalamat or ingratitude at or sa Tagalog ingrato, tama ba, no? Or at yung pagiging impatient or pagiging mainipin. And kung matatandaan nyo, may pagkakapareho silang dalawa. Parehong ang hindi pagiging mapagpasalamat at ang pagiging mainipin ay parehong pinapalitan ng Diyos bilang Diyos at inilalagay ang ating sarili na para bang Diyos. So, it's a form of idolatry pa rin po. No? Ngayon naman, sa linggong ito, pag-uusapan natin yung tinatawag na pagkainggitin or pagiging, ano tawag dyan? Envious or envy at yung kasalanan ng kasakiman, which is greed. No? Simulan natin ito sa una, which is ang pagiging mainggitin. Okay? Maaring ang pagkainggit po ang isa sa pinakamalaki at pinakamalawak na kasalanang nagagawa ng mga tao sa ating pong henerasyon. Ang pagkainggit po ay nagmumula sa pusong hindi kontento. So yun yung dapat nating makita. Ang pagiging mainggitin or ang pagkainggit ay nagmumula sa pusong hindi kontento. At ito rin ay nagmumula sa pagiging mapagmataas. No? At bawat henerasyon ay nakaranas po ng parehong suliranin. At lalong napalaganap ang kasalanang ito sa ating panahon ay dahil po sa impluensya ng smartphone or dahil po sa impluensya ng social media. So, naging makapangyarihang kasangkapan yung mga iyon sa pagpapalakas ng kasalanan ng pagiging mainggitin. Noon pa man, nahihirapan na po ang mga tao na masayahan sa kanilang sarili at sa mga pinagkakaloob ng Diyos sa kanila. Ngunit ngayon, lalong-lalo na sa ating panahon, dahil po sa social media, lalo itong naging mahirap. Halos araw-araw po tayong nakakakita ng mga ari-arian, ng mga bahay, ng mga kotse, di ba? Mga tagumpay na or mga even parang perpektong buhay ng ibang tao. At dahil dito, palagi nating naaalala ang mga bagay na wala tayo at ang mga nais nating taglayin. Kaya madali sa atin ang maramdaman ng pagkainggit. Naranasan nyo na po ba yun? Yung habang nag-scroll ka, and actually, there is an expression na very popular na hindi natin namamalayan is an expression of envy. At ano yon? Sana all. Di ba? And we are all guilty na nagagawa natin yon. Unconsciously, it's again, an expression of, or yung expression siya ng pagiging envious. Di ba?
Scroll ka, no? Tingnan mo, ang ganda no. Sana, oh. You see? It's, tawa si Gino. It's a commonly tolerated sin kasi akala natin, parang okay lang. Di ba? Pero deep in our, kung titingnan yung ibuturan, kaibuturan ng ating puso, ito'y nagpapakita pala ng somehow tayo po'y naiinggit. We are hoping na yung bagay na yun, sana meron din ako. Kaya nga sana all eh. Di ba? It's an expression na binabanggit natin to say na sana ako din. Gine-generalize lang natin. Pero actually, we are talking about ourselves. Sana ako din. Di ba? So, sa pinakasimple nitong kahulugan, ang pagkainggit ay ang pagnanais na mapasa atin at ang mapasa atin ang pag-aari ng iba. That's the simplest definition ng pagkamainggitin. Ito po yung tinatawag na pag-iimbot or covetousness na ipinagbabawal ng Diyos sa ika-10 utos. Di ba? Thou shall not covet. Hindi yung kabit. Kabit, no? Well, pagkakaroon ng kabit is actually an expression or ng covetousness. Pare-pareho lang yon. Kaya nga, meron ako nabasa, sino nagsulat doon, ang sinabi niya, lahat po ng hindi daw aksidente ng ika-10 utos, yung huling utos ba, yung tuldok, is yung pag-iimbot. Bakit? Kasi lahat nun, yung pagkakaroon ng ibang Diyos, pagsamba ng mali, hindi pagpapabanal ng araw ng Diyos. Lahat ng mga nabanggit, yung 1 to 9, ay ekspresyon ng pag-iimbot. So, parang ganun ang pagpapaliwanag niya. And I agree, no? Hindi tayo nakakaramdam ng sapat sa ating sarili, kaya nagagawa natin yung iba't ibang kasalanan. No? Again, sa pinakasimpleng kahulugan, ang pagkainggit ay ang pagnanais na mapasa atin ang pag-aari ng iba. Nagsisimula ito sa pusong hindi kontento sa kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos. Para bang iniisip natin na hindi binigay ng Diyos ang pinakamabuting bagay, no? O kalagayan para sa atin at mas maganda ang bahaging ibinigay niya sa ibang tao. So, yun po yung nagiging yun yung pinapakita kapag tayo ay naiinggit. Iniisip natin na hindi binigay ng Diyos yung mabuti sa akin, pero binigay niya yung mabuti sa iba. Parang ganon. No? And yun ay sumasalungat sa sinabi ng Diyos in Romans 8:28 na siya ay kumikilos, siya ay gumagawa sa ikabubuti natin. Di ba? Gaya ng sinabi ni Pablo sa Galatians 5:26, ang pagkainggit ay nagmumula rin po sa pagmamataas. Sa makatuwid, ito ay nagpapahiwatig na inilalagay natin ang sarili sa lugar ng Diyos. So nakikita niyo yung similarity ngayon? Yung hindi pagiging mapagpasalamat at yung pagiging mainipin ay may kaparehong pagpapakita ng kasalanan na inilalagay natin ang ating sarili sa pwesto or sa lugar ng Diyos. At hinahatulan ang kanyang matalinong pamamahala or yung providensya ng Diyos. We became judges of the providence of God. Bakit, Lord, lagi na lang problema ako, sila hindi? That's an expression of pagkainggitin. You're comparing, di ba? Gusto mo na mapasa iyo kung ano man yung meron yung iba. Hindi lang to patungkol sa material na bagay. Ito din ay patungkol sa kalagayan ng ating buhay. Sila ganito, tapos kami hindi. Ba't ganun? Kita niyo po yun? Para bang sinasabi nating nagkamali ang Diyos? Nagkamali ang Diyos sa paraan ng kanyang pamamahagi ng ating mga kalakasan, kahinaan, relasyon, kaloob, kakayanan, mga pinagkukunan ng kabuhayan at maging ang ating mga ari-arian. So ang pagiging mainggitin ay para bang inakusa natin ng Diyos. Mali yung ginawa mo.
Mali ka nang binigay sa akin. So parang ganun po. Ganun kagrabe ang kasalanang ito. Bilang mga Kristiyano, tinatawag po tayo na iwaksi ang pagkainggit. Dapat natin itong talikuran hindi lamang dahil nagmumula ito sa pagmamataas at kawalang kasiyahan sa Diyos, kundi ito din po ay sumasalungat sa mismong puso ng Ebanghelyo. So this is the third reason bakit nakakatakot yung ganong kasalanan, yung pagkakaroon ng inggit. Ano yung una? Iyon ay kawalan ng kasiyahan sa Diyos. Pangalawa, ito ay pagmamataas sa Diyos. Pangatlo, sumasalungat po ito sa puso ng Ebanghelyo. Ang pagiging mainggitin ay pagsalungat sa puso or heart ng gospel. Now, kung ating titingnan sa Old Testament, may ipinangako po ang Diyos. Natandaan niyo po yung pinangako ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. I will never leave you nor forsake you. Di ba? Yan po ay pangako ng Diyos. Mababasa natin yan sa Exodus 3:12, Deuteronomy 31:8, Joshua 1:5, Isaiah 41:10. Sa maraming bahagi ng Old Testament, sinabi ng Diyos sa kanyang bayan, hindi ko kayo iiwan, ni hindi ko kayo pababayaan. Alam niyo po ba na ang pangakong iyon ay natanggap ng mga tao ng Diyos dahil kay Kristo? Natanggap yun natin. Nagawa iyon, naisagawa iyon ng Diyos sa atin sa pamagitan ni Kristo. How? Si Jesus po ay pinabayaan at dumanas ng kaparusahan sa krus upang ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay hindi kailanman pababayaan ng Diyos. Kita niyo yan? Yung sinasabi ng Panginoon na I will never nor forsake you ay hindi lamang yun sa kaisipan na the Lord is with me sa tuwing ako'y haharap ng ganitong problema, hindi ako iiwan ng Diyos. It is more than that. Ang pangako na hindi tayo iiwan at hindi tayo pabayaan ng Diyos is about salvation pa rin po. At nangyari yun nung pinabayaan niya ang Panginoong Hesus. Nakita niyo po yun? Kaya po, sinasabi sa Hebrews 13:5, sabi doon sa Hebrews 13:5, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung ano ang meron kayo. Sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Now, pakinggan niyo po yung verse na yun, Hebrews 13:5. Tingnan niyo po yung connection ha. Una, sinabi niya, umiwas kayo sa pag-ibig ng salapi. Di ba? At kayo'y masiyahan sa kung anong meron kayo. Anong dahilan niya? Kasi sinabi ng Diyos na hindi kita iiwan, ni pababayaan man. So, anong connection nun? Nakikita niyo? Anong connection nun? Ito po ay kasama sa mga halimbawang binanggit sa Hebrews bilang mga paglilingkod sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng context, no? Hebrews 13 is the last chapter of the book of Hebrews. Pagkatapos ipaliwanag ng writer ng Hebrews from chapter 1 to chapter 11 na ang Panginoong Yesus is the only Savior, chapter 12 and 13 ay patungkol sa application. Okay? So yung 12 and 13, pinapakita doon paano natin sasambahin ang Diyos na nagligtas sa atin. At isa doon sa ibinigay doon ay ito, na huwag kayong, umiwas kayo sa pag-ibig ng salapi at masiyahan kayo sa kung anong merong kayo. Nakikita niyo yung konteksto noon? No? Ito po ay kasama again sa mga halimbawang binanggit sa Hebrews bilang mga paglilingkod sa Diyos na bunga ng katotohanang natanggap na ng mga mananampalataya ang kaharian ng Diyos na mananatili sa kawalang hanggan. So, bago ito sabihin, yung wag kayong umiwas kayo sa pag-ibig ng salapi, pinaliwanag doon na ang mga mananampalataya ay natanggap ng kaharian ng Diyos. At yung kaharian na yon ay maglalast for eternity. So, kung titingnan natin yung konteksto at yung utos, sa makatuwid po, ito ay nagpapahiwatig na huwag ibigin ang salapi. Why? Dahil ang ating pinakadakilang kayamanan ay hindi ang ating mga pag-aari, kundi ang Diyos mismo. Kaya nga, di ba sinabi niya, huwag umiwas kayo sa pag-ibig ng salapi, dahil sinabi niya, hindi ko kayo pabayaan hindi kayo iwan ni pabayaan man. So ang sinasabi doon ay again, huwag niyong ibigin ang salapi
Dahil again, your greatest treasure is hindi iyon. But ako, ang Diyos, na hindi ikaw pababayaan, ni hindi ka iiwan. So yun yung sinasabi doon sa Hebrews 13:5. Dahil po sa ginawa ni Kristo, nasa sa atin ang Diyos. Kasama natin, hindi ang Shopee, no? Kasama natin siya ngayon. At magpakailanman. Yun ang sinasabi niya, na hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Again, it is more than, higit pa yun doon sa pag-iisip mo na, ngayon may challenges ako sa buhay, hindi ako iiwan ng Diyos. Kasi usually, yun ang ginagamit natin. But ang ibig sabihin nun, He is with us. Nasa sa atin siya. Paano yun nangyari sa pamagitan ni Kristo? Kasama natin siya ngayon, hindi lang ngayon, but kasama natin siya magpakailanman. At ito ang ating lubos na kagalakan at pinapahalagahan. Dapat. Hindi yung mga salapi. Kaya kailangan natin makita na sinasalungat po ng pagkainggit ang katotohanan ito. Kapag nag-iinggit tayo, parang nilalagay natin ng Diyos na para bang wala kang halaga. Para bang sinasabi nito na hindi sapat ang Diyos at ang lahat ng mayroon tayo kay Kristo. Kaya 'di ba, ang pangatlong dahilan bakit nakakatakot yung pagkainggit? Pangatlo is that para nating sinasabi na hindi sapat ang Diyos at ang lahat ng meron tayo kay Kristo. It negates the very heart of the gospel. Kasi the very heart of the gospel is God is with us. His presence is with... Kaya tingnan nyo sa Old Testament, ano yung parang inaano doon? Temple, di ba? Anong kahalagahan ng templo? Nandoon yung presensya ng Diyos. Na ang presensya ng Diyos ay nasa kalagitnaan ng kanyang mga tao. Nakikita niyo po yun? At doon pinapakita yung ebanghelyo na si Kristo ay nasa sa atin. He is living with us. His presence is with us. Kaya po, kapag nag-iinggit tayo, para bang binabaliwala natin yung katotohanan iyon na nasa sa atin ang Panginoon. Ibinubulong ng pagkamainggitin na magiging tunay lamang tayong masaya kung magkakaroon din tayo ng magandang itsura. Kaya di ba, may nakita kang, ito, effective to pagpapawala ng pimples, ano mo agad. Ang pagkamainggitin po ay again, binubulong nito sa atin na magiging masaya ka lang kapag makinis ang iyong balat, maganda ang iyong personalidad, marami kang kakayanan, marami kang tagumpay sa buhay, at marami kang ari-arian. Kaya hindi natin dapat maliitin ang kasalanan ng pagkainggit. Ang lunas po sa pagkainggit ay ang palaging alalahanin na ang lahat ng mayroon tayo na kay Kristo. Kaya nga 'di ba, sabi din, I forgot the verse, but contentment with godliness. 'Yun ang dapat nating hangarin. Pagiging kontento at pamumuhay ng maka-Diyos. Habang lalo nating minamahal si Kristo at pinapahalagahan ang biyayang tinanggap natin sa Kanya, unti-unti pong hihina ang kapangyarihan ng pagkainggitin. At nawawala ang pagnanais nating angkinin ng mga bagay na mga naibinigay ng Diyos sa iba. So nawa, sa pagkatapos nito, maging maingat tayo sa pagiging mainggitin. Again, hindi lang ito patungkol sa material na bagay, but sa mga kalagayan na meron tayo. Wishing upon the stars, yung para bang, sana kapareho ko na lang yung kalagayan nila. Bakit dami kong problema? Bakit ganito yung pamilya ko? Bakit ganito yung kalagayan ko? Bakit ganito lang yung kaya ko? No? So nawa makita po natin na yun ay pagiging mainggitin.
At iyon po ay sumasalungat direkta sa ebanghelyo, sa kaligtasang natanggap mo. So that's for envy. Next is greed. Again, na-share ko ito sa prayer meeting kagabi, no? Ito yung isang bagay. Actually, yung envy is really connected dito. Di ba? Yung pagiging mainggitin is you want something. And kapag mainggitin ka, malaki ang tsansa na kuripot ka or hindi ka mapagbigay, palabigay. Now, marami po ang sasang-ayon na mali ang kasakiman na ginagawa sa paraan na hindi tama. Tama? Naintindihan niyo po yan? Yung kasakiman, yung gusto mong, halimbawa, yung isang tao, nagnanais ng mas maraming pera, at dahil gusto niya yon, nagnanakaw siya sa kanyang kumpanya. For example, ganon. Diba? Or mas masahol pa, pumapatay upang makuha yung ari-arian or yung pera na yon. Halos lahat po sa atin ay magsasabi na nararapat siyang parusahan. Diba? Hindi mahirap sa atin na sabihin na kailangan parusahan yung taong yun. Diba? Kaunti lamang ang tututol dito. Sa ganitong sitwasyon, ang tinuturo po ng Biblia tungkol sa kasalanan ng kasakiman ay katulad ng pagkaunawa ng tao tungkol sa tama at mali. And hindi yun mahirap maunawaan. All of us will say, oh, nararapat siyang ikulong. Ngunit, kailangan po nating matutunan na itinuturo ng Biblia na ang kasakiman na ginagawa sa paraang hindi tama ay higit pa sa isang krimeng nararapat parusahan ng mga tao. Although yes, ang mga tao pinaparusahan yung mga gumagawa ng ganon. Pero in the Bible, mas higit pa ang dapat nakaparusahan para sa mga taong iyon. Ito po ay kasalanan, dahil po ito ay kasalanan laban sa Diyos at karapat-dapat na walang hanggang paghuhukom. So hindi lang to pagkakulong, but eternal damnation. Bakit? Dahil po kapag tayo po ay sakim, at dahil dito ay tayo ay nandaraya, o dahil doon ay gumagawa tayo ng masasama, masatisfy lang po yung ating kasakiman, inilalagay natin ang ating sarili sa lugar ng Diyos. Now, nakikita niyo po yung similarities ng lahat ng ito. We replace God. Pinapalitan natin ng Diyos. Ngayon, tanong siguro ninyo, paano nangyayari yun? Nagnakaw lang naman ako para magkaroon ako. So, paano ko pinapalitan ng Diyos? Paano nangyayari yun? Diba? Kapag ginagawa po natin yun, ito po ay nagpapahiwatig na tayo ang nagpapasya kung ano ang inaakala nating nararapat sa atin. Para sa iyo, dapat meron ka. Kaya ang ginagawa mo, pumapatay ka, nagnanakaw ka. Pag ginagawa natin yon, nagpapasya tayo kung ano ang inaakala nating nararapat sa atin. At tayo rin po ang gumagawa ng sarili nating pamamaraan upang makuha yun. Dahil dito, hindi lamang ibang taong napapahamak. Sinisira rin nito ang ating sariling buhay at ang mga taong nasa paligid natin. So we replace God in a way na ginagawa natin yung bagay na siya dapat ang gumagawa. Siya dapat ang nagbibigay. Di ba? Siya dapat ang nagkakaloob sa atin. Pero dahil iniisip natin na hindi ito sapat sa akin, gusto ko ng ganon, gumagawa tayo ng sarili nating paraan upang makamtan yon. Na again, ang Diyos lamang sana dapat ang gagawa. That's why we replace God. Kapag tayo po ay sa ating kasakiman ay gumagawa ng mali. Pero sa tingin ko, halos imposible magagawa ito ng mga mananampalataya. Although possible na may mangyari, posible po na magawa nyo rin yon. Posible po. Kaya lang, medyo may sasabi natin na parang medyo imposible, pero posible pa rin. Tama ba? Magnanakaw ka ba? Hindi naman, di ba? Again, it is impossible. So baka maisip nyo, malayo ako sa paggawa ng ganyang kasalanan. But, alam nyo po ba,
may isa pa pong uri ng kasakiman na madalas nating hindi napapansin. Inom muna ako. Sandali lang po. May isa pang uri ng kasakiman na madalas nating hindi napapansin. Ano yon? Ang kasakiman na ginagawa sa paraang tama. Ulitin ko po. Ang kasakiman na ginagawa sa paraang tama. Ulitin ko, yung kanina, yung kasakiman sa pamagitan ng maling pamamaraan, again, no contest. Alam nating mali yun. But dito tayo na hindi natin namamalaya na gagawa natin. Yung kasakiman na ginagawa sa tamang paraan. Maraming tao ang kinokondena ang pagnanakaw dahil ito ay pandaraya. Ngunit hindi nila binabigyang pansin ang kasakiman na siyang nagtutulak para sa isang tao na magnakaw. Usually, ang tinitingnan natin yung act, yung pagnanakaw. But hindi natin binibigyang pansin yung root, yung ugat. Bakit ka nagnanakaw? Bakit siya nagnakaw? Nagnakaw siya dahil sa kanyang puso, kanyang kasakiman. At gusto ko pong makita natin na ang tunay na problema ay hindi lamang ang maling paraan. The problem is hindi yung paraan ng pagkuha ng kayamanan, kundi ang problema po dito ay ang makasalanang pagnanasa na ugat. Bakit gumagawa ng maling paraan? At dahil dito, nanatiling ang kasakiman sa mga kasalanang madalas na nababaliwala ng maraming tao sa ating panahon. Dapat nating tandaan na parehong mahigpit ang babala ng Biblia laban sa kasakiman, maging ito man ay ginawa sa tama o sa maling paraan, o kinuha para sa tama o maling dahilan. Nakafollow kayo? No? Kung titingnan natin in 1 Corinthians 6 verse 10, sabi doon, mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, o ang mga manggagancho ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Now, dito po sa mga binanggit, isinama dito ni Pablo ang mga sakim. Di ba? Sa listahan ng mga taong hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. And another one in 2 Peter 2, 2-3, sabi doon, at maraming susunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila ay lalaitin ang daan ng katotohanan at sa kanilang kasakiman ay pagsasamantalahan nila kayo sa pamagitan ng mga pakunwaring salita. Ang hatol sa kanila mula nung una ay hindi maantala at ang kanilang kapahamakan ay hindi natutulog. Now, dun po sa dalawang verses na yon, mapapansin natin na inuugnay ang kasakiman sa kahalayan at paglalapastangan sa Diyos. Nakita niyo yun? Yung kasakiman ay inuugnay sa kahalayan at paglalapastangan sa Diyos. And sa Psalm 10:3, sinasabi doon na ang taong sakim ay tinatalikuran ng Panginoon. Ang taong sakim ay tinatalikuran ng Panginoon. Kaya po ang pinakamalinaw na babala tungkol sa kasakiman ay matatagpuan din natin sa Luke 12. Ano nangyari sa Luke 12? Itinuturo ng Panginoong Hesus doon na ang kasakiman ay ang pag-iipon ng kayamanan para sa sarili sa halip na maging mayaman sa Diyos. Ulitin ko po, ang pag-iipon ng kayamanan para sa sarili sa halip na maging mayaman sa Diyos. Sa madaling salita po, inilalantad ng kasakiman kung nasaan talaga ang ating puso. No? Ang ating pagiging sakim ang magtuturo kung nasaan ba talaga ang ating puso. Hindi mahalaga kung ang kayamanan ay kinukuha sa tama o maling paraan. O kahit ito ay ginagamit sa tama o maling dahilan. Ang dapat nating tingnan kung ano ang talagang nasa nais ng ating mga puso. Okay, para maging malinaw, bigyan ko kayo ng example.
For example, nagtatrabaho ka. And tama yun. Para kumita ka. At para kumita ka ng malaki, para may pantaguyod ka sa iyong pamilya at para sa mga pangailangan mo. Wala namang mali doon, di ba? Kung ating titingnan, parang walang mali. Kaya lang, hindi po natin namamalayan na ang kasakiman ay nandoon pa rin. Paano? Di ba? Hindi natin namamalayan na ang kasakiman ay nandoon pa rin kung ang ating pagnanais, ang ating effort, at oras ay nandoon na lamang. So makikita natin na merong kasakiman kung, again, ang lahat ng ating pagnanais, lahat ng ating effort, at oras ay nandoon na lang. Huwag po nating kakalimutan na ang mga natanggap nating kayamanan ay para po sa layunin pa rin ng Diyos at hindi po para sa ating mga sarili lamang. Yun kasi minsan ang nagiging mali natin. Lagi nating iniisip na ang mga bagay na natanggap natin ay para sa atin. We forgot or we forget na ito pala, nagbibigay ang Diyos para sa kanyang layunin. Meron siyang purpose. And sa practical na halimbawa, kumikita tayo sa tamang paraan. Again, tamang paraan, trabaho, negosyo, at nagbibigay tayo sa iglesia. Again, this is just one example po ha. Nagbibigay tayo sa iglesia. Pero alam natin sa ating mga puso na may pag-aalinlangan sa ating pagbibigay. Naranasan nyo na ba yun? Nagbigay ka pero parang bigat sa iyong kalooban. O hindi ito nasa top priorities natin. Sino dito yung budgeting nyo? Una, skincare. Pangalawa, travel. Tatlo, food. Rental. Sa huli. Ang matira, taya. Ang matira, yun yung bibigay ko sa church. Sa unang pagtingin, walang mali kasi nagbibigay ka naman sa church. But the wrong, yung mali doon po mga kapatid, ay hindi natin prioridad. Sa unang tingin, parang walang problema. Pero alam niyo po, iyon ay patunay na may kasakiman sa ating mga puso. Na ating iniisip na atin yun. At hindi yun sa Diyos. Hindi ko po sinasabi na dapat magbigay kayo ng malaki. Ang sinasabi ko po is that nasan yung puso nyo? Is it your heart's desire to give back to God? Yun po yung issue doon. Hindi sa kalakihan o kaliitan ng pagbibigay. O di kaya, ang galing-galing nating gumasto para sa ating mga sarili. Pero masasabing walang pera sa tuwing may mga taong nangangailangan na humihingi ng tulong. Hindi natin namamalayan na sa mga ganong paraan, nakatuon pa rin ang ating mga puso sa kayamanan ng mundong ito. Sa halip, sa pagpapakita ng katangian ng Diyos. Ano bang katangian ng Diyos? Sabi nga ni Pastor Noel, puno siya ng awa para sa mga nangangailangan. Kaya nga, meron akong dati nababasa kapag Kristiyano ka daw, pag may nanlilim mo sa'yo, huwag mong bibigyan. Kasi nangaano lang yan. Well, sige, may mga instances na ganon. Pero the point is, kung may nanlilimos, ibig sabihin nangangailangan yan. At higit pa sa lahat ng mga tao sa mundo, ang mga mananampalataya, dapat ang nangungunan na mapagbigay sa kanila. Hindi yung nagiging madamot tayo. Kung ang ating puso ay nakatuon sa mga kayamanan ng mundong ito sa halip na sa Diyos, tayo ay nasa malaking spiritual na panganib. Kaya magiging maingat po tayo at huwag pakapante na kesyo ang ating pagkuha ng kayamanan na hindi sa maling parean, na hindi na tayo nakakagawa ng kasalanan ng pagiging sakim. No. Kahit na sa tamang paraan, maaari pa rin tayong maging sakim. Ang
pagkasakim ay nakikita hindi lang sa paraan ng pagkuha ng kayamanan, kundi nakikita din ito sa mga dahilan na pinaggagamitan natin ng ating mga kayamanan, kahit na ito ay nakuha sa pamagitan ng tamang paraan. Kaya nga, di ba, sabi ko po sa inyo, isa ito sa paghahanda na ginagawa ko na siyang nagpakita din sa aking puso. So ako, ano bang meron sa aking puso? Bakit sa tuwing nagbibigay ako, sa tuwing tumutulong ako, bakit parang mabigat sa puso ko? And itong preparation na ito, really confronted me of that sin. No? Kaya bilang mga Kristiyano, hindi lamang tayo tinatawag na umiwas sa pandaraya at pagnanakaw. Hindi lang po yun ang issue. Tinatawag po tayo maging kontento sa ipinagkakaloob ng Diyos. At hindi lang maging kontento, but gamitin ang mga iyon para sa kanyang kaluwalhatian at kapakanan ng iba. Hindi para sa atin lamang. Dagdag pa dyan, ay maging mayaman tayo sa Diyos. Hindi ito patungkol sa magbigay ka sa church. Ang pagiging mayaman sa Diyos ay simply means na ang iyong buhay ay nakatuon sa Kanya, hindi sa mga ibang bagay. Yun ang pagiging mayaman sa Diyos. Kaya sapagkat kung si Kristo ang ating pinakamalagang kayamanan, mawawala ang kapangyarihan ng kasakiman sa ating mga puso. Sabi nga ni John Piper, may tatlong uri ng tao. Excited? May tatlong uri ng tao. Nakaabang si Jean eh. May tatlong uri ng tao. Yung isa nagnanakaw para magkameron. Nagnanakaw o gumagawa ng mali para magkameron. Yung isa man nagtatrabaho ng maayos para magkameron. Pangatlo, nagtatrabaho ng maayos para magkameron at makatulong sa iba. Saan ka doon sa tatlo? As a Christian, our aim is hindi lang magtrabaho para magkaroon. But our aim is magtrabaho na maayos para magkaroon at makatulong sa iba. Pero sadly, many of the Christians doon nahihinto sa pangalawa. Nagtatrabaho na maayos para magkameron. Kaya sabi ko kay Jamie, kasi Jamie is, desiring to have a business. Lagi kong sinasabi sa kanya, kung ano man ang kitain natin dyan, let us help those who are in need. So yun lagi ko ng bukang bibig kay Jamie. Kung meron tayo, yun ay hindi para, sabi ko din sa kanya kagabi, kung marami tayong sweldo, malaki yung sweldo natin, hindi yan para magkaroon tayo ng iba pang bagay. Let us be content kung ano meron tayo. And let us think kung paano natin magagamit yun to help others. So, nakikita ko, siguro may struggle pa rin sometimes in application. Pero by the grace of God, yun yung nagiging malinaw na po sa amin. Ayun, isa sa mga bagay na dapat namin gawin. Ewan ko lang po sa inyo. Pero tandaan nyo yung tatlong taong yun. Nagnanakaw para magkameron, nagtatrabaho na maayos para magkameron, at nagtatrabaho na maayos para magkameron, at tumulong sa iba. Nasaan ka sa tatlong yun? Tapos na po. Any question po?